Kung isa kang Kristiyano na galit sa Israel, congratulations! Naloko ka ng mga Islamist, ng Russia at ng China. Sa mahigit 1,000 taon, sibilisasyong Kristiyano ang naging harang sa pagitan ng pagpapalawak ng Islam at ng kanluraning mundo. Nanatili silang matatag dahil alam nila kung ano ang kanilang ipinaglalaban at kung ano ang kanilang pinoprotektahan at hindi yon kailanman nakalimutan ng mga Islamist. Ginugo nila ang maraming siglo sa pag-iisip kung paano tatapusin ang kanilang nasimulan. Ibig sabihin, ang pagsakop sa mundo, kung paano nila makukuha ang hindi nila kayang makuha sa pamamagitan lamang ng dahas. At sa huli, natagpuan nila ang sagot. Hindi mo matatalo ang mga Kristiyano sa isang labanan, pero maaari mong sirain ang kanilang mga alyansa. Maari mong ituon ang atensyon nila sa sarili nilang kaaway. Ngayon, mas epektibo ang estratehiyang yon kaysa sa kahit anong hukbo dati. Kung mas galit ka sa nangyari nung linggo ng palaspa sa Jerusalem kaysa sa nangyari sa Nigeria, naisa sa katuparan nilang ilihis ang atensyon mo sa totoong problema. Pero hindi mo kailangang maniwala sa akin. Ito ay lumang taktika na kasing tanda ng panahon at gaya ng dati, nagsisimula sa pag-alam ng kasaysayan. Maligayang pagdating sa IRK show sa JNS TV. Simulan natin. Ang taon ay 632. Namatay si Propeta Muhammad at ang sumunod ay isa sa pinakakapansin-pansing pagpapalawak ng militar sa kasaysayan. Sa isang siglo, dilusob ng hukbong Arabo ang Imperyong Persiano, Ehipto, Hilagang Aprika at Espanya. Ang mga lungsod na Kristiyano na 600 taon ng Kristiyano ay biglang napailalim sa Islamiko, bagay na ikinagulat ng sinaunang mundo. Ano ang mangyayari kapag umabot sa hanggahan ng Europa ang pagpapalawak? Taong 732 ang hukbong Arabo na sumakop sa Espanya ay malapit na sa Timog Pransya. Para maintindihan ang susunod na mangyayari, dapat mong malaman kung ano ang Kristiyanong Europa sa panahong ito ng kasaysayan. Ang Kristyanismo ay hindi lang basta relihiyon, gaya ng iniisip natin ngayon, na isang bagay na ginagawa mo tuwing weekend at kadalasan ay pribado. Ito ang kabuuang balangkas ng kabihastang Europeo. Ito ang nagtakda kung paano binuo ang mga kaharian, kung paano isinulat ang mga batas, kung paano naunawaan ng mga komunidad ang kanilang mga tungkulin sa isa't isa, at marahil ang pinakamahalaga, kung paano naunawaan ng mga tao kung saan sila nabibilang at kung ano ang mahalagang ipaglaban. Nang tumawid ang hukbong Islamista sa Timog Pransya, sinalubong sila ni Charles Martel, pinunong militar ng mga Frank. Hindi lang para ipagtanggol ang teritoryo, kundi ang nag-iisang organisadong puwersa ng sibilisasyon sa kanlurang Europa na kayang lumaban. Nanalo siya, at mas mahalaga ang tagumpay na yon kaysa sa halos alinmang ibang laban ng itinuro sa iyo sa paaralan. Dahil pinigilan niya hindi lang ang hukbo, kundi pati ang ganap na Islamisasyon ng kanlurang Europa sa panahong wala nang ibang nakatayo sa pagitan ng hukbong iyon at ng natitirang bahagi ng kontinente. Walang ibang kapangyarihan, walang ibang organisadong paglaban, wala na makakatalo sa kanila. Kung natalo siya, ang buong pundasyong kultural, legal, at relihiyoso na magiging batayan ng kanluraning sibilisasyon ay hindi sana umiral. Ang Europa, gaya ng alam natin, ay hindi sana nangyari at ang Kristiyanong sibilisasyon ang siyang pumigil dito. Huwag kang mag-alala. Ngunit hindi natigil ang kanilang mga plano para sa pagpapalawak. Nagpatuloy sila sa ibang direksyon papuntang gitnang Asya, Africa at patuloy na sinusubukang pasukin ang Europa mula sa isang ganap na naiibang anggulo. Habang pinigilan ni Charles Martel ang paglusob sa timog at kanluran, may isa pang harapan. Isipin ng Europa na parang may dalawang pinto. Kakasara lang ni Martel ng isang pinto. Pero bukas pa rin ang isa sa timog silangan, sa bahagi ng Turkey, Greece at Balkans. Binabantayan ito ng isa pang imperyong Kristiyano. Karamihan sa mga tao ay hindi pa nakarinig tungkol sa Byzantine Empire, pero sa loob ng 1,000 taon, isa ito sa pinakamahahalagang kapangyarihan sa daigdig. Sa madaling salita, ito ang pagpapatuloy ng dating Roman Empire na nakabase sa kung ano ang kilala natin ngayon bilang modernong lungsod ng Istanbul sa Turkey at Kristiyano ito sa kaibuturan. Sa loob ng maraming siglo, habang nagsisimula pa lang umunlad ang kanlurang Europa, paulit-ulit na ipinagtanggol ng Byzantine Empire ang Constantinople at pinanatiling sarado ang pintuan papasok sa Europa laban sa sunod-sunod na pag-atake ng mga hukbong Arabo mula timog at silangan. Nakatagal sila ng napakahabang panahon, at kung wala sila, muli magiging lubos na iba ang kwento ng Europa. Lahat ng ito ay totoo hanggang 1453 kung kailan hindi na sila nagtagumpay. Ang Imperyong Ottoman, isang makapangyarihang Turkish-Muslim na imperyong lumalago ng mahigit isang siglo, ay nasakop ang Constantinople matapos ang paggubgob na ikinagulat ng buong mundo. Bumagsak ang lungsod na Kristiyano ng mahigit 1,000 taon. Ginawang mosque ang dakilang katedral at nabuksan ang pangalawang pintuan papasok sa Europa. Malaya nang pumasok ang mga Ottoman sa puso ng kontinente
At ginawa nga nila ito, papuntang Gresya, Bulgaria, Serbia at Hungary, palapit sa gitna ng Europa bawat henerasyon. Para sa mga karaniwang tao na nabubuhay noong panahong yun, isa itong matinding takot na unti-unting lumalapit sa kanilang direksyon. Dito tayo dumako sa ng dalawang pangyayaring nagpahinto nito, dahil gaya ng alam ninyo, hindi pa Islamistang imperyo ang mundo ngayon. Noong 1571, nagtayo ang Imperyong Ottoman ng malaking hukbong dagat at sinimula ng paglusob sa kanlurang baybayin ng Europa sa Mediterranean. Bumuo ang koalisyon ng mga Katolikong estado ng isang hukbong dagat para labanan ng Ottoman sa baybayin ng Gresya sa labanan ng Lepanto, kung saan winasak nila ang Ottoman Navy at winakasan ng paniniwalang hindi matalo ang Ottoman sa dagat at ang kanilang pagpapalawak sa kanlurang Mediterranean. At pagkatapos, pinakamahalaga, 1683, Vienna. Nagpadala ang mga Ottoman ng hukbo na mahigit 100,000 sundalo sa mga pader ng Vienna na sa panahong yon ay itinuturing na pintuan patungo sa natitirang bahagi ng kanlurang Europa. Napapalibutan ang lungsod, may mga tonong sa ilalim ng pader, paubos na ang pagkain at bala ng mga tagapangtanggol at tumakas na ang emperador. Nakaharap ang Europa sa napakatotoong posibilidad na bumagsak. Dumating ang hukbong tagapagligtas na pinangunahan ni Haring Jan ng Polonya kasama ang mga Polako, Austriano at Aleman at inilunsad nila ang pinakamalaking pagsalakay ng kabalyerya sa kasaysayan tuwirang sa hanay ng mga Ottoman. Bumagsak ang pagkubkob, naligtas ang Vienna at nagsimula ang pag-atras ng mga Ottoman mula Europa na tumagal ng 2 siglo. Kaya't ganito ang buong larawan. Mula Pransya noong 732 hanggang Vienna noong 1683, halos 1,000 taon, ang kabihas ng Kristiyano ay paulit-ulit na humaharap sa presyon, nagbabayad ng halaga, at pumipigil sa Islamisasyon. Hindi ito perpekto, at hindi rin ito nangyari ng walang matitinding kawalan, at hindi rin ito nangyari ng walang mga buong pamayanang Kristiyano na namuhay ng ilang siglo sa ilalim ng pamumuno ng Islam. Ngunit hindi maikakaila ang pattern dito. At ang mga tao sa kabilang panig ng pattern na iyon, ibig sabihin ang mga Islamista ay lubos na naunawaan ito. May relihiyoso at moral, silang obligasyon na sakupin ang mundo gamit ang Islamisasyon at batas Sharia. At pinag-aralan nila ang mga laban ng nagpabagsak sa kanila at kung bakit. Sinikap nilang makuha ang mga konklusyong malakas ang epekto hanggang ngayon. Dito nagsisimulang maging komplikado ang kwento. At hindi ko ito palalampasin dahil ito ang sentro ng lahat ng nangyayari ngayon. Sa halos buong kasaysayang ito, hindi naging bahagi ang mga Hudyo ng mga kwento bilang kakampi ng mga Kristiyano. Sila mismo ang naging biktima ng mga kahariang Kristiyano na nakikipaglaban. Pinalayas ang mga komunidad ng Hudyo mula sa Inglaterra, Pransya at Espanya. Ikinulong sila sa ghetto, pinaslang sa mga masaker at pogrom, sinisi sa Black Death, at ang mga Crusader, habang papunta sa banal na lupain, ay walang pag-aatubiling pumatay ng mga komunidad ng mga Hudyo sa lambak ng Rhine. Sa malaking bahagi ng panahong medieval, mas ligtas talagang mamuhay ang mga Hudyo sa ilalim ng pamumuno ng mga Muslim kaysa sa ilalim ng pamumuno ng mga Kristiyano, na isang katotohanan kadalasang ikinagugulat ng mga tao. Ngunit ito ay totoo ayon sa kasaysayan. Kung magiging tapat tayo, ang ideya ng isang likas na alyansang Hudyo-Kristiyano ay hindi nagmula sa sinaunang karunungan. Sa halos lahat ng naitalang kasaysayan, kabaligtaran ito ng katotohanan, kaya lalo pang kahanga-hanga at dapat unawain at pangalagaan ang mga pangyayari noong ika-20 siglo. Ang katagang Hudyo-Kristiyanong sibilisasyon ay halos hindi umiiral bago ang dekada 1930. At ang dahilan kung bakit ito nilikha noong panahong iyon ay isa ring bahagi ng kasaysayan na hindi alam ng karamihan. Noong 1933 si Adolf Hitler ay naging pinuno ng Alemanya at ang Nazi ideologiyang dala niya ay hayagang laban sa Kristyanismo at anti-Semitiko. Para kay Hitler, ang Kristyanismo ay mahinang relihiyon na pinasama ng mga Hudyo at nagpahina sa Europa. Nais niya itong palitan ng paniniwalang nakabase sa sinaunang paganismong Aleman at sa ideya ng lahing nakatataas. At kaya, sa unang pagkakataon, natagpuan ng mga Hudyo at Kristiyano ang kanilang mga sarili na magkasamang humaharap sa isang kaaway na tinutugis silang pareho, na itinuturing silang parehong hadlang sa mundong gusto niyang buuin. Napansin ng mga Amerikanong lider ng relihiyon at intelektual na ang inaatake sa Europa ay hindi lang Hudaismo o Kristyanismo, kundi pati ang kanilang pinagsasaluhang moral na pundasyon. Ang ideya na may dignidad ang buhay ng tao, na may Diyos na humingi ng katarungan at awa, at na ang kapangyarihan ay hindi sapat na katwiran sa sarili nito. Inatake ang pundasyon ng dalawang relihiyong ito, kaya nilikha ang terminong Hudyo-Kristiyano para ipakita ang kanilang pinagkakasunduang batayan at sabihing magkasama sila dahil pareho nilang nararanasan ang banta. Ngunit ang pagbuo ng ganoong termino ay ibang usapan. Ibang usapan sa pagbuwag ng daan-daang taon ng institusyon ng pagkapuot. Dito pumapasok ang tao 1,000 na 165 isang petsang madalas di alam sa kasaysayan ng relihiyon.
Ngunit ito ang isa sa pinakamahahalagang sandali sa ugnayan ng dalawang sibilisasyon. Ang Simbahang Katolika, ang pinakamalaking institusyong Kristiyano sa mundo na may mahigit 1 bilyong miyembro, ay nagturo sa loob ng halos 2,000 taon na may kolektibong pananagutan ang mga Hudyo sa pagkamatay ni Jesus. Ang turo na ito ang naging taluhikal na dahilan ng pag-uusig, mga pogrom, at galit sa loob ng maraming siglo at isa sa ugat ng Kristiyanong anti-Semitismo. Noong 1965 sa ikalawang konsilyo ng Vatikano, formal na binawi ni Papa Pablo ang turo na iyon. Nilinaw sa deklarasyon na hindi dapat sisihin ang lahat ng Hudyo sa pagpapako sa krus, tinutulan ng anti-Semitismo, at nanawagan ng bagong paggalang at dialogo ng mga Katoliko at Hudyo. Isang revolusyonaryong hakbang ito na natapat pa sa pagkakatuklas ng Dead Sea Scrolls. Pero ibang kwento na yon. Kaya nung naitatag ang Israel noong 1948 at lumabas ang deklarasyong ito noong 1965, may bago nang nabuo. Dalawang sambayanan na may mahabang at masakit na kasaysayan sa pagitan nila ang tumingin sa mundo at napantanto na mayroong silang pinagsasaluhang pundasyon. Magkakatulad ang kasulatan, pananaw sa iisang Diyos na may moral na utos sa pakikitungo sa kapwa at ideya ng likas na dignidad ng bawat tao. Isang paniniwalang hindi sinasang-ayunan ng Islamisasyon. Sa totoo lang, hindi biro ang makahanap ng pagkakapareho. Sa totoo lang, malalim at makapangyarihan ito, at itinuro nito ang posibilidad ng isang tunay na alyansa, hindi lamang isang pampulitikang pakinabangan, lalo na sa harap ng mga puwersang naniniwala sa lubos na kabaligtaran nito. Para sa milyong-milyong Kristiyano, lalo na ang mga Ebanghelikal na Protestante sa Amerika, ang Israel ay hindi lang basta isang pampulitikang pangyayari, kundi isang bagay na parang katuparan ng propesya sa Biblia na nagiging totoo. Marami sa kanila ang nagsulong ng Estadong Hudyo noon pang mga taong 1800, bago pa naisip ng karamihan sa mga Hudyo sa politika. Biglang nagkaisa ang dalawang matagal nang naglalabang sibilisasyon sa iisang interes, iisang simbolo, at iisang pag-unawa sa kung ano ang nakataya sa mundo. Maganda, masaya at kapana-panabik pakinggan lahat ito. Pero ano ang koneksyon nito sa pagsakop sa pamamagitan ng Islamisasyon? Kung tinitingnan mo ang bagong pagkakaibigan mula sa labas. Kung bahagi ka ng isang kilusang may ambisyong magpalawak at may napakahabang kolektibong alaala, kung aling mga puwersang pumigil sa inyo, sa Vienna at sa Pransya, ang umuusbong na alyansang ito ay siguradong magiging malaking ikinababahala mo. Napagtanto nila na ang nagkakaisang kanluran na binubuo ng mga Hudyo at Kristiyano na may iisang pundasyon at matibay na paninindigan ay isang malakas na puwersang mahirap talunin. Ngunit ang kanluran na nagkakagulo sa sarili nito, nalilito, kung saan ang alyansa ng dalawang napakalakas na puwersa ay tahimik na nilason mula sa loob, ay ibang-iba na ang usapan. Kung magagawa mong gawing masama at negatibo ang propetikong Israel, biglang nagkakaroon ng pag-aalindangan ang relihiyosong koneksyon dito. Ito ang dahilan kung bakit noong 1960, isa na diskubre ng FBI ang isang dokumentong isinulat ng Muslim Brotherhood sa Amerika na siyang ideological na pinagmulan ng Hamas at karamihan ng mga modernong Islamistang kilusan. Malinaw na inilahad ng dokumento ang estratehikong layunin nila, kabilang ang pag-aalis at pagsira sa kanluraning sibilisasyon mula sa loob. Hindi pangunahing sa pamamagitan ng terorismo, kundi sa pamamagitan ng kultura, sa pamamagitan ng mga institusyon, sa pamamagitan ng mabagal at matiyagang pagbabago ng mga ideya sa paglipas ng mga henerasyon. Ang pinaka-epektibong ideyang dapat baguhin, kung titingnan ng estratehiko, ay ang ideya ng Israel dahil ito ang buhay na simbolo at konkretong haligi ng alyansang Hudyo-Kristiyano. Kung mabago mo ang pananaw ng kanluraning progresibo sa universidad at media tungkol sa Israel, mula demokratikong kaalyado tungong simbolo ng kolonyal na pang-aapi, makakamit mo ang pambihirang bagay. Kukunin mo ang dalawang sibilisasyon na may pinakamatibay na kakayahan sa kasaysayan na makilala at labanan ang iyong pagpapalawak at ililihis mo ang kanilang lakas upang mag-away sila sa isa't isa. Habang abala sila sa laban, hindi na ibabalita ang totoong kwento. Ang pagpapalawak, Islamisasyon ng mga lungsod sa Europa at pag-uusig sa mga Kristiyano sa gitnang silangan at Aprika. Mas lumalaki pa ang issue. Hindi lang sa mga kilusang Islamista na natili ang estratehikong pananaw na ito. Napansin ng ibang grupo na interesado ring pabagsakin ang kapangyarihan ng kanluran at napagtanto nila ang isang mahalagang bagay. Tiningnan ito ng Rusya, tiningnan ito ng China, at ang nakita nila ay isang estratehiya na epektibo. Hindi ito dahil sa imbensyon ng henyo, kundi dahil natukoy nito ang isang estruktural na katotohanan ng kanlurang sibilisasyon. Ito ang katotohanan iyon. Matibay at malalim ang mga relihiyoso at kultural na pagpapahalaga ng kanluran, kaya hindi ito basta matatalo ng panlabas na puwersa.
Hindi mo kayang dalhin ang hukburon at magtagumpay, ipinakita na ito ng kasaysayan. Kung kaya mong pag-awayin ang loob at maitulak ang kanluran na unti-unting wasakin ang sarili nito mula sa loob, di mo na kailangang talunin sila. Hintayin mo na lang silang matalo sa sarili nila. Ang sopistikadong makinarya ng desinformasyon ng Rusya na naidokumento mula 2016 ay hindi lang nagtutulak ng pampulitikang nilalaman, kundi nagpapalala rin ng pagkakahati sa lahi, nagpapainit ng isyu sa kultura, at laging natutulak ng anti-Israel na naratibo sa kanluran. Ang paglihan ng alitan sa pagitan ng mga Hudyo at Kristiyano sa kanluran ay nakakatulong sa estratehikong interes ng Rusya at mga Islamista. Tandaan, ayaw nila sa relihiyon dahil taliwas ito sa kanilang paniniwala at ipinaglalaban. Ang mga operasyon na impluwensya ng China ay karaniwang kabilang ang pagpundo sa mga departamente sa universidad, pagpapalakas ng koneksyon sa media, at tahimik na pagpapalaganap ng naratibo. Maaari nating guluhin ang pagkakaisang pangkultura ng kanluran sa pamamagitan lang ng online na propaganda. Hindi ito, sa totoo lang, mga koordinadong operasyon sa parang may lihim na pagpupulong sa isang silid kung saan man. Hindi naman talaga kailangan yon. Lahat sila ay magkakahiwalay ng mga aktor na nagkaroon ng parehong konklusyon ng magkakanya-kanya. Ang alyansang Hudyo-Kristiyano ang panangganang sibilisasyong kanluranin at iisa ang bitak na paulit-ulit nilang pinupuntirya mula sa lahat ng direksyon, ang Israel. Ang mga kwento ng media tungkol sa Israel, ang mga kwento sa mga universidad tungkol sa Israel, ang ideyang maingat na itinanim at patuloy na inalagaan sa loob ng mga dekada na ang pangtindig para sa Israel at dahil dito, pangtindig para sa mga Hudyo ay ang maling panig ng kasaysayan para sa sinumang may konsensya. Isipin mo kung paano ito sa aktwal na buhay. Sa linggong lumabas sa balita ang Palm Sunday Procession sa Jerusalem at ginamit ito para palabasing laban ng Israel sa mga Kristiyano. Mahigit 200 Kristiyano rin ang pinaslang sa Nigeria. Nasulug ang mga simbahan at pinatay ang mga pamilya habang sumasamba, isa sa pinakamatinding pag-atake sa Kristiyanong komunidad nitong mga taon. Ngunit malamang hindi mo ito nabalitaan at hindi rin ito nabalitaan ng karamihan sa mundo. Tinatago nila ito o hindi man nang pinag-uusapan dahil hindi lang nito pinapalabo ang kwento na maingat na binuo, kundi pinapaalala rin nito sa mga tao na hindi lang mga Hudyo ang target, kundi pati mga Kristiyano. May pattern na lumalabas sa iba't ibang kontinente. At kapag naging malinaw ito, kapag iniuugnay ng mga tao ang nangyayari sa mga komunidad ng Udyo at Kristiyano, nagiging lubang mapanganib sa mga nakikinabang sa kasalukuyang kalituhan ang mga tanong na sisimula nilang itanong. Nakatutok pa rin sa operasyong militar ng Israel. Isang buong henerasyon ng mga taong may mabuting hangarin, mga taong tunay na may mabuting intensyon, na gustong mapunta sa tamang bahagi ng kasaysayan, ay ginagabayan patungo sa konklusyon na ang moral na posisyon, ang posisyon ng karapatang pantao, ang dapat sanay likas na Kristiyano, ay ang tumayo laban sa Israel. Pero hindi naman talaga tungkol sa Israel ito. Tungkol ito sa isang sopistikadong plano para pag-awayan ng isang hindi matatalong kuponan upang sila ay magkasira-sira. Tahimik na nababasag ang pinakamahalagang alyansa sa kanduraning mundo dahil sa paisa-isang resolusyon sa campus at paisa-isang boto sa simbahan para sa divestment, habang abala ang karamihan sa mga gawa-gawang pagtatalo kaya hindi nila napapansin ang tunay na nangyayari. Pinakakitang-kita ang estratehiyang ito sa usapan tungkol sa Amerika at Israel, kung saan karamihan ay hindi talaga naiintindihan ang kanilang nakikita. Tahimik na binigyan ng bagong anyo ang alyansang Hudyo-Kristiyano nitong mga nakaraang taon. Tinanggal ito sa moral at relihiyosong konteksto at ginawang isyong pampulitika. Kapaki-pakinabang ba sa Amerika ang alyansa sa Israel? Sulit ba ang abalang kaakibat ng Israel? Hindi ba mas magiging maayos ang Amerika kung wala itong komplikadong relasyon na humihila sa kanila sa mga sigalot sa gitnang silangan na hindi naman nila kailangan? Mukhang makatuwirang mga tanong ito tungkol sa geopolitika, pero iyon mismo ang punto. Kapag naging cost-benefit na pampulitikang kalkulasyon ng alyansa, nawawala ang tunay nitong kahulugan at halaga. Ginawa mong simpleng isyong pwedeng pangtalunan at baliwalain sa isang panel ng cable news ang isang bagay na may bigat ng 1,000 taon ng sibilisasyon. Hindi yun aksidente. Lalo itong halata ngayon, habang ginagawang parang laro ng bata ang isang makasaysayang digmaan laban sa terorismo na likas na laban sa kanluran. Sa debating pinag-usapan kung minamanipula raw ng Israel ang Amerika, imbes na ipandiwang bilang makasaysayang pangyayari, ang pagbagsak ng Islamic Republic ay matagal nang sinusuportahan ng mga Amerikano. Malinaw itong nakita ni Rabbi Jonathan Sacks. Tinawag niya itong bagong anti-Semitismo at napansin niyang lumipat ito mula sa pinakakanan, kung saan ito nanatili sa loob ng maraming siglo, patungo sa progresibong kaliwa, at ngayon ay nasa pangunahing agos na ng politika.
At ang nagpagbago dito ay hindi ang galit na nasa ilalim, dahil kasing tanda na yon ng kasaysayan, kundi ang pagiging kagalang-galang ng wikang bumabalot dito. Pagkatapos ng 1,945 naging lubos ng hindi katanggap-tanggap ang anti-Semitismo. Dati, sinasabing kontrolado ng mga Hudyo ang mga bangko. Ngayon naman, sinasabing sila ang may hawak sa patakarang panlabas ng Amerika. Dati, sinasabing masamang impluensya ang mga Hudyo sa Kristiyanong lipunan. Ngayon, sinasabing nakakasirang impluensya naman daw ang Israel sa demokrasya ng kanluran. Nagbabago ang mga particular na paratang sa bawat panahon upang umangkop sa politika ng kasalukuyan. Pero ang tunay na layunin ay laging pareho. Ang gawing parang problema na kailangan lutasin ang presensya ng mga Hudyo sa kanluraning mundo, imbes na isa sa mga haligi na nagtatanggol dito. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ito, lampas sa politika at balita. Ang kwento ng mga Hudyo sa makabagong mundo ay hindi lang kanila. Patunay ito sa mga paniniwala ng Alyansang Hudyo-Kristiyano. Isipin mo kung ano talaga ang Israel. Nasa gitna ng pinakamagulo at mapanganib na lugar sa mundo. Nakapagtayo ang mga Hudyo ng isang bansang tunay na buhay at masigla, isang bansang labis na nagpapahalaga sa buhay, kaya nakalikha ito ng nangungunang medisina, teknolohiya, agrikultura at kultura sa mundo, habang sabay na ipinaglalaban ang kaligtasan nito sa maraming larangan sa loob ng mahigit 70 taon. Isa pa rin ito sa pinakamasayang lugar sa mundo. Isang bansa na matindi, kumandebate sa sarili at malakas kumagprotesta. Nagpapakilala ng mga Nobel laureate, mga startup at sining, at sa kung anong paraan ay napapanatili ang kanyang pagkakakilanlan at moral na paninindigan at may mga sundalong handang ipaglaban ito sa ilalim ng matinding pressure na sanay nakapagpabagsak na ng karamihan sa mga bansa sa loob ng isang henerasyon. Hindi perpektong bansa ang Israel. Wala namang perpektong bansa. Pero ito ay isang bansa na sumasalamin sa isang bagay na minsang pinangarap ng kanluraning mundo. Isang lipunan na alam kung ano talaga ang pinaninindigan nito at handang magbayad ng anumang halaga para ipaglaban yon. Iyon marahil ang pangunahing dahilan kaya ito ginawang kontrabida. Dahil ang isang buhay at masiglang Estado Hudyo sa gitna ng pinakamalaking banta sa kanluraning sibilisasyon ay ang pinakamakapangyarihang patunay na ang mga pinahahalagahan ng alyansang ito ay hindi lamang mga labi ng kasaysayan, kundi mga puwersang gumagana pa rin sa totoong mundo. Ngunit may iba pang nangyayari kasabay ng lahat ng ito, at maaring ito ang pinakamahalaga kahit na madalas na isinasantabi na bahagi ng buong kwentong ito. Maraming Hudyo at Kristiyano ang nalimutan ang tunay na kahulugan ng kanilang tradisyon. Hindi lang ito ritual o kultura, kundi ang moral na diwa sa puso nito. Ang tunay na paniniwalang mayroong isang bagay na totoo, mahalaga, at karapat-dapat ipagtanggol sa mga pagpapahalagang kinapundasyunan ng mga sibilisasyong ito. Nakalimutan na natin ang kasaysayan. At muli, hindi ito nangyayari ng hindi sinasadya. Ang isang bayan na nawala na ang pagkakaunawa kung bakit ito umiiral at kung ano ang pinaniniwalaan nito ay mas madaling manipulahin, mas madaling pag-awayin, at mas madaling talunin. Hindi mo kailangang sakupin ang mga hindi na alam ang ipinaglalaban. Hintayin mo nga lang napapasukin ka nila. Hindi basta-basta ang dahilan kung bakit ang pagsusulat muli ng kasaysayan ay naging isa sa mga pangunahing proyektong pangkultura ng ating panahon. Ang pagbagsak ng mga estatwa, pagbibigay ng bagong kahulugan sa mga mahahalagang teksto, at pagtuturo sa buong henerasyon na ang nakaraan ng kanilang sibilisasyon ay puro paniniil lamang at walang anumang bagay na dapat ipamana o ipaglaban. Ang hindi nakakakilala sa sariling kasaysayan ay di matutukoy ang pattern sa kasalukuyan. Karamihan sa mga kabataang Kristiyano ang hindi alam na ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugang pagtutol sa pananakop ng Islam. Ang mga hindi nakakakita ng pattern ay hindi malalaman ang nangyayari sa kanila hanggang matapos ito. Ito ang buod ng lahat at dahilan kung bakit ito mahalaga ngayon. Hindi tunay na nangganganib ang kanluraning sibilisasyon dahil sa mga hukbong nasa hangganan nito, di tulad noong 1683. Nagbago na ang banta dahil hindi nagtagumpay ang direktang paraan. Sa ngayon, digmaan ng mga naratibo ang nangyayari. Iniisip ng marami na laban ito sa Israel, pero di nila nakikita ang totoong punto. Ang puntirya ng digmaang yon ay ang pagkakaisa at pagkakabuklod ng mundong Hudyo-Kristiyano, pati na rin ang kanilang magkakatulad na pagkakakilanlan, kasaysayan, kapakanan at kalinawang moral. Ang mga taong nasa likod nito, maging ito man ay mga Islamistang kilusan, mga operasyon ng intelihensya ng Rusya, o mga kampanya ng impluwensya ng China, ay hindi basta-basta lang napunta sa estratehiyang ito. Dumating sila rito sa pag-aaral ng kasaysayan at pag-unawa sa matatag at matibay na relihiyoso at moral na pundasyon ng kanluran, na nagbigay ng pagkakaisa sa sibilisasyon at pumigil sa Imperyong Ottoman sa labas ng Vienna. Napagpasyahan nilang ang paraan para pahinain ang lakas ay hikayatin ang kanluran na mag-away-away. At gumagana ito.
Ang mahirap na nabuong alyansa noong kalagitnaan ng nakaraang siglo, nagbigay ng kalinawang moral at estratehikong pagkakaisa sa kanluran noong Cold War, ay nababasag na. Nakakalungkot na karamihan sa mga nagdudulot ng pagkakabiyak ay hindi nila alam ang ginagawa nila. Dahil iniisip nila na tama lang ang kanilang ginagawa, na sila ay kumikilos ng may malasakit, na pumapanig sila sa mga inaapi, na hindi sila nagpapagagit sa isang politikal na entidad na eksaktong ganoon ang dapat maramdaman kapag ginagamit mo ang isang mahusay na idinisenyong sandata ng naratibo. Ang mga bumabas sa burol sa labas ng Vienna ay alam kung ano ang ipinagtatanggol at kung bakit hindi ito dapat bumagsak. May dalang bigat ng kasaysayan ng kanilang mga kilos, batay sa nalalaman nila. May access din tayo sa parehong kasaysayan. Ang tanong ay kung pinapansin natin ito o hindi. Ako si Ear K, magkikita tayo muli.